Ito yung araw ng Lunes na nag-aantay na lamang siya ng sundo niya para nga ihatid sa school, pero bigla nga nahilo si ABM. At medyo madilim siya kasi ayaw kong malaman niya na binibidyohan ko siya, kaya hindi ako naglagay ng flash. Nakahanda na nga rin ang lahat, mga baon niya, pati na nga itong isang box na hopya na pabaon nga sa kanya ng kuya ko. At bandang tanghali naman ay inagapan nga ni Criminology ang kanyang pasok dahil meron daw silang formation. At si ABM naman ay medyo umokay na ang kanyang pakiramdam, kaya naman papasukan daw niya yung iba niyang mga subject dahil meron daw sila doong quiz. Kaya naman pinasabay ko na siya kay Criminology at pinag-jacket ko na nga rin para naman hindi masyadong lamigin sa biyahe. At dahil tapos na ang vacation ng DepEd para sa junior at senior high school, kaya naman 4 na uli silang may pasok. Pero 3 lamang silang pinagbabaon ko ng pagkain dahil si Criminology naman ay hindi nagbabaon at ilang oras lamang kanilang klase. Pagkatapos ko naman lagyan ng kanin yung mga baonan nila, inilagyan ko na nga rin ng ulam at nagtorta nga lang pala ako ng giniling. At yung mga baon naman nilang tubig ay inihanda ko na rin. At si grade 7 nga pala ay nagpalit na nga ng tubigan dahil nalalakihan nga siya dun sa baonan na binili ko sa kanila ni ABM. Kung maihanda ko nga ang kanilang pagkain, ginising ko na nga rin si Criminology, si Yums, pati na nga si grade 7 para nga kumain. Si Criminology naman ay tanghali pa ang pasok, pero ginising ko na nga siya ng maaga dahil siya nga maghahatid ngayon kay ABM. Iba-iba ang oras ng klase ni ABM. Kapag Lunes at saka Miyerkules ay 7 ang klase niya, kaya naman 6 pa lang ay umaalis na nga sila dito. At kapag nga ganun kaaga, si Criminology nga naghahatid sa kanya. Pero kapag naman Martes at saka Huwebes, ay sinasabay na lamang siya ng kapatid ko dahil 7:30 nga sila umaalis dito at 8:30 naman ang kanyang pasok. At kapag naman Friday ay 10:30 ang pasok niya at 9:30 naman sila umaalis dito at si Criminology pa rin na naghahatid sa kanya bago babalik tsaka uli siya papasok. At pagkaalis naman ni ABM at tsaka ni Criminology ay pumasok na nga rin si Yums at pagkatapos naman ay sumunod na nga rin umalis si grade 7. Ganito nga pala ang ginagawa namin kapag si Criminology ay naghahatid kay ABM ay nagpapabili na nga pala kami ng pakaukaunting paninda sa tindahan. Katulad ngayon, nagpabili na si Inay ng longganisa, longgadog, pati na nga ng baloni. Sa umaga kasi, lalo na nga at may pasok, ay sobrang mabili ito, lalo na nga at pambaon ng mga estudyante. At aminin man natin o hindi, ay hindi talaga natin naiiwasan na hindi nga pagbaunin ating mga estudyante ng mga frozen food. Maya-maya naman, ay nagulat ako kasi tuwan-tuwa si Criminology, ayun naman pala, ay wala nga silang pasok. Ang sabi ko nga sa kanya, tuwang-tuwa ka't wala kayong pasok, ay di wala kang natutunan. Abay kung sa bagay, kahit naman tayo noon, pag nalaman natin na wala tayong pasok, ay halos magulundag nga tayo sa tuwa. At maya-maya naman, eto, nakabili naman kami ng 2 kilong tilapia at medyo may kalakihan siya, kaya nga hinati-hati ko siya para nga hindi ako mahirapan pagpiprito. Bali nilamas-lamas ko lamang siya sa asin at pagkatapos nga nagsimula na nga akong magprito. At habang nagpiprito naman ako, ang aking inay naman ay naghahanda na ng mga ricado para nga sa gagawin naming iskabetsyang tilapia. Naghiwa lamang siya ng luya tsaka ng sibuyas na puti at pagkatapos naman ay nagdurog na ng 2 balot na toasted. Tapos ko namang magprito at makapaghiwa naman si Inay ng mga ricado ay sinalang ko na nga rin tong kawali at pagkatapos nga naglagay ako ng mantika at inumpisan ko nang maggisa nitong luya. Nilagay ko na nga rin tong sibuyas na puti at remind ko lang po, puti po ang ginagamit naming sibuyas kasi po mas marami po kaming sibuyas na puti sa bahay kesa nga sa pula. Naglagay na nga rin ako nitong sukang puro and take note po, wag niyo pong hahaluin para po hindi mahilaw ang suka. At nung makakulo na nga yung suka, ay ayan, nilagay ko na nga rin tong toasted at ayan, may nalaglag pang ang papel. At hinalo-halo ko lang at pagkatapos ngayon nag-add na nga rin ako ng tubig. At pasensya na kaagad kasi nga hindi nga masyadong durog yung toasted at ang tingin ko nga diyan ay parang ang yellow corn. Tingin nyo lang yan, hindi masarap pero sa lasa tayo magkakatalo. Charing. Nag-add na nga rin ako dyan ng asukal at ang ginamit ko nga diyan ay segunda mano. Charing. Pwede naman kayong gumamit ng puting asukal kung yun ang gusto nyo. Kasi kami dito sa bahay, kung ano yung mas marami, yun ang aming ginagamit, basta't pwede. Naglagay na nga rin ako dyan ng asin, pati na nga ng pampalasang magic sarap. At pagkatapos ngay konting halo-halo lang. At pagkatapos ngay sunod ko na nga rin tong mga pritong isda. At hinalo-halo ko lang uli hanggang sa makot nga nung sarsa yung mga isda. At wag nyo na pong hanapin ang pagmumukha ko dito sa video ito kasi hindi po talaga ako nag-video dahil namamaga nga po ang aking pisngi. Kaya nga po late ako nakapag-upload dahil muntik na nga akong trangkasuhin. Ayun lang, salamat.